Globalization of education. Definition of terms: education, the process of teaching and learning, the discipline concerned with facilitating transfer and exchange of knowledge, skills, and belief and value systems. So what is education? Edukasyon, proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Isa itong paraan kung saan naipapasa ang kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Equivalency, process of gauging whether one's level of achievement is commensurate to the expected requirement for an academic degree. Equivalency, isa itong proseso ng pagtutumbas o pagsusuri kung ang natapos na edukasyon o pagsasanay ng isang tao ay katumbas ng hinihingi sa isang tiyak na antas ng degree o kwalifikasyon. Qualifications framework, a set of standards and competencies that serve as basis in evaluating educational qualifications between and among nation states. Ang qualifications framework ay isang pamantayan ng mga kasanayan at kaalaman upang masukat kung ang edukasyonal na kwalifikasyon ng isang tao ay katumbas sa isang bansa. Mahalaga ito sa paghahambing ng mga diploma, sertipiko at degree sa pagitan ng mga bansa. Introduction. If there is a sphere of life which is greatly interlinked to globalization, it is education. Education itself is diversely defined. We can say that one of its roles is to serve as a channel through which flow of knowledge and information is done. Sa panahon ng globalisasyon, lubos na naapektuhan ang edukasyon dahil sa mga mabilis na paglalakbay, pag-unlad ng teknolohiya, at bukas na ugnayan ng mga bansa. Naging mas madali para sa mga estudyante na makapag-aral sa ibang bansa o makakuha ng edukasyon mula sa ibang bansa nang hindi na umaalis sa sariling bansa. Mga makabagong trend sa edukasyon sa panahon ng globalisasyon. Transnational education. Studying abroad is not new. But with the advancement in transportation technologies and the evolution of international policies on migration, it is becoming more possible for learners in a territory to receive formal education in a different country. Transnational education, TNE. Ito ay tumutukoy sa edukasyong nakukuha sa labas ng sariling bansa. Halimbawa, isang Pilipinong estudyante ay nag-aral ng engineering sa Japan. Isang online degree mula sa Australia pero ang estudyante ay nasa Pilipinas. According to UNESCO 2015, there were 4.1 million international students between 2005 to 2013, rising to as high as almost 4.9 million in 2016. Internationally mobile students, individual who has physically crossed an international border between two countries with the objective to participate in educational activities in a destination country, where the destination country is different from his or her country of origin. Internationally mobile students, mga estudyanteng tumatawid ng bansa para mag-aral. Halimbawa, isang estudyanteng Indones na lumipat sa Canada para mag-aral ng psychology. Foreign students, non-citizens who are currently enrolled in higher education degree courses, usually moving to another country with their families. Foreign students, ito ay mga banyagang estudyante na naka-enroll sa isang universidad sa ibang bansa at kadalasang kasama ang pamilya. Halimbawa, isang Koreanong pamilya ang lumipat sa Pilipinas para makapag-aral ang anak sa university. Credit mobile students, not necessarily moving into another country but are taking some units from a foreign university. Credit mobile students, ito ay mga hindi permanenteng lumilipat ng bansa ngunit kumukuha ng ilang units o subjects mula sa dayuhang universidad. Halimbawa, isang estudyante ng UP na kumukuha ng online class mula sa University of Tokyo. Open and distance education, another affordance of technology that are made available to us in the modern times in the possibility for open and distance education, unlike before when receiving formal education necessitated attending classes in a physical classroom.
Open and Distance Education, ODE. Sa tulong ng teknolohiya, pwede nang mag-aral kahit hindi pisikal na pumapasok sa paaralan. Halimbawa, online learning tulad ng mga kursong inaalok ng Coursera, TESDA Online at mga university na may modular or blended learning. Learning can now take place in the virtual world. Equivalency and qualifications frameworks. One issue in ASEAN integration is how to ensure that the educational attainment of the labor force is aligned with the expectations and requirements across SEA countries. Equivalency and qualification frameworks. Ito ay isa sa mga hamon sa ASEAN integration ay kung paano pagtutumbasin ang kalidad ng edukasyon at pagsasanay sa bawat bansa. Halimbawa, kung ang isang nurse mula sa Pilipinas ay gustong magtrabaho sa Singapore, kailangang malaman kung ang kanyang natapos na kurso ay kapantay ng inaasahan sa Singapore. If the flow of labor is going to be open, then the trainings and qualification of individual citizens of the member states should be comparable to that of others so as to ensure fair and equitable human resource processes. Another approach is to develop a qualifications framework, a set of standards and competencies that serve as basis to say whether educational qualification among nation-states are comparable to one another. AQRF, ASEAN Qualifications Reference Framework. It supports recognition of qualifications, develop qualifications frameworks to encourage lifelong learning, develop approaches to validate non-formal education, promote learner and worker mobility, lead to better understanding of qualification system, promote higher quality qualification systems. Ang AQRF ay mayroong mga layunin. Ang una ay kilalanin ng edukasyon ng bawat bansa. Hikayatin ang lifelong learning or tuloy-tuloy na pag-aaral, kilalanin ang non-formal education o pagsasanay, seminar, OJT at iba pa, ipromote ang kalayaan sa paglipat ng trabaho o pag-aaral sa ibang bansa, tiyakin ang kalidad ng edukasyon at pagsasanay. Summary. Education's role remains vital in modern times. Globalization changes how education is delivered. Education must adapt to diverse global needs. It promotes appreciation of cultural diversity. Inclusion ensures opportunities for every learner. Education helps resolve conflicts and promote peace. Globalization shapes what education should become. Mahalaga pa rin ang papel ng edukasyon sa makabagong panahon. Binago ng globalisasyon ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Kailangang maging flexible ang education para sa iba't ibang pangangailangan ng mundo. Nakakatulong ito sa pag-unawa sa kultura ng ibang lahi. Tinitiyak ng makabagong edukasyon na may pagkakataon ng lahat na matuto. Nagsisilbing daan ng edukasyon sa kapayapaan at pagresolba ng sigalot. Ang edukasyon ay patuloy na hinuhubog ng pandaigdigang pambabago. Halimbawa, sa kontekstong Pilipino, maraming Pilipino ang nag-aaral online gamit ang international courses. TESDA at SHED ay gumagawa ng paraan upang ang mga skilled workers natin ay ma-recognize din sa ibang bansa. Pinagtutugma ng mga paaralan sa ASEAN ang kanilang curriculum upang mas madali makapag-transfer o makapaghanap buhay ang mga estudyante sa ibang bansa.